Hello po, good morning. Narinig ko po ang pahayag ng mga ex-military, kasama sila Bondok at saka itong si Celis. At ang sinisisi nila dito is yung mga nangyayari at bawat rally ng kanya-kanyang grupo ay kanilang pinupuna. Pero ang katotohanan, sila man ay nagrarally din. Pakinggan niyo po ito at bibigyan natin ito ng opinyon at katwiran. Kung maaalala po ninyo, kami po yung nagrally dito sa Gate 4, Camp Aguinaldo. Bakit humiwalay po kami? Kasi nakita po namin dito sa People's Power Monument, ang nag-arrange po niyan is mga liberal, may mga bayan black. So, iba ang tema nila. Ang tema nila, BBM, Sara out, yun ang sigaw nila eh. Sa amin dito, wala kayong marinig na ganong pronouncement. Kasi ang gusto nga ng United People's Initiative, mag-uusap yung presidente at saka vice president, ayusin yung problema ng bansa eh. Ibaba nila yung pride nila. Kung mahal nila ang taong bayan, isusurrender nila yung pride nila bilang presidente, vice president. Mag-uusap sila para ayusin ang problema ng bansa. Kaso hindi nila ginagawa yan, kaya nandiyan kami sa Gate 4 ng Camp Aguinaldo at nilagyan natin ng barrier yan. September 21, I've always said my reservations about that because it was vague. It was intentionally maybe made vague by certain parties kasi parang ayaw nilang tumuro to certain people. But from September 21, may mga natutunan na tayo eh. Actually, dati pa natin alam. Pero ngayon, mas lumiwanag sa mas maraming tao. So ngayon po, tao po ang mananagutin natin. Sistema po ang mananagutin natin. Dalawa. Kasi nung September 21, parang yung sistema lang ang gusto nilang panagutin. Tama naman yun. May mali sa konstitusyon, may mali sa ibang batas natin. Pero yung sistema po, tao gumawa eh. Tao ang umubusog. So ngayon po, tao ang pananagutin natin. There is now an evidence. There is now a clear and categorical call na ang taong bayan nagturo na kay Marcos na siya ang mastermind. Yun ang kaibahan ng September 21. Yan, narinig nyo, ano po? Ang masasabi po natin dito, sinasabi nila na gusto nilang pagharapin si Duterte at si Marcos para ayusin ang problema ng bansa. Pero ang katotohanan, ngayon na nagkakagulo, ngayon sila nagsasalita ng ganyan. Pero ang katotohanan, sa kanila na mga DDS supporters, nagsimula ang lahat ng kaguluhan. At ang kanilang reyna na si Sara Duterte ang nag-udyok na sila ay magkalat ng kung ano-anong kasiraan ni Marcos sapagkat ang gusto nila makuha ang posisyon bilang presidente sa Marcos administration ngayon. Kaya mga kapatid, tinitira nila yung September 21 rally, pero ang katotohanan, ang September 21 rally ay pagpapakita ng galit na ang mga taga-gobyerno ay mga magnanakaw, mga sinungaling, kagaya nila Chis Escudero. Sinira nila ang impeachment case kay Sara Duterte, nadagdagan ng pagbubulgar ng presidente ng mga nakawan sa flood control. Kung kaya't umalma ang taong bayan. Ang taong bayan, yun yung nagrally noong September 21. Anong nirereklamo ng mga DDS ex-military na to at mga kagaya ni Bondok at ni Celis na tuta ni Duterte? Alam nyo mga kapatid, kung tutuusin, dinadahilan lagi nila taong bayan. Pero parte sila ng taong bayan. Sila yung parte ng taong bayan na nanggugulo sa bayan. Kaya mga kapatid, kahit anong idahilan nila, kung nagpapakita sila na meron silang tinitira,
gaya ni Marcos, tinitira nila. Tapos ngayon sasabihin nila na gusto nilang ayusin ni Sara Duterte at Marcos ang problema. Mangyayari pa kaya? Hindi na. Dahil ginalit nila ang bawat partido nitong dalawang ito. Pareho itong may supporters. Parehong taong bayan ang supporters nito. Pulahan at berde. Pinaglabo-labo nila sa social media. At naglabo-labo rin sila sa kalsada. Pero yung ginawa ng taong bayan na nagrally noong September 21, yon ay pagpapatunay na hindi nila nagugustuhan ang palakad ng mga taga-gobyerno sa bansa natin. Yun po, kaya itong sinasabi nila ng mga ex-military, nila Bondok, nila Celis, no? Yan ay panlilito, panlilinlang sa taong bayan. Taong bayan ang kanilang idinadahilan. Samantalang tayo'y nandito sa ating mga tahanan, hindi tayo kumikibo, bagkus tayo'y nanunood lamang sa kanilang mga galawan at nagbibigay tayo ng opinyon sa kanilang mga isinisigaw na naririnig natin. Sino ba ang nanggugulo? Hindi ba't ang mga Duterte? Sino ang nagsasalitang ito? Di ba't ito ay mga Duterte? Tao ni Duterte? Bakit hindi nila banatan yung mga nagtataboy sa kanila at hindi nakikiisa pero nandyan din sa kalsada? Samantalang tayo na nakikinig lang, idinadahilan nila at itinuturo nila yung September 21 rally na tumayo bilang taong bayan, bilang kritiko, bilang tagatuligsa sa katarantaduhan ng mga nasa gobyerno. Sinong paniniwalaan nyo? Itong kay Duterte? Itong nanlilinlang? O yung taong bayan na ang isinisigaw ay katarungan para sa bayan? Walang pinipili. Basta't nagkasala sa ating gobyerno, yun ang binabanatan ng taong bayan na tumutuligsa o nagkri-criticize sa mga nagtatarantado sa ating gobyerno. Yan po mga kapatid ang masasabi ko, ang opinyon natin dito sa mga pinagsasabi ng mga kampon ni Duterte. Salamat po mga kapatid.